Dapat nga bang paalisin ang mga nagtitinda sa labas ng simbahan dahil pinaalis din ni Jesus ang mga nagtitinda sa labas ng templo? Magandang araw, kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. The logical lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens, looking through the sociological lens. Tara, usap tayo. Ang araw mga kasiyasat, panibagong araw ay panibagong talakayan na naman. Narito tayo sa panibagong episode ng Social Lens kung saan titignan natin ang iba't ibang issue at usapin sa lipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Tara, problemahin natin. Isa sa mga popular stories sa Christian scriptures ay ang pagiging galit at pagpapatalsik ni Jesus sa mga nagtitinda sa templo. Ayon sa Biblia, sa John verse 2, chapters 13 to 16, nang magpunta sa Jerusalem si Jesus at nakita sa temple courts ang merchants na nagtitinda ng livestock sacrifices tulad ng cattle, sheep, and doves, pati na rin ang mga money changers at lenders, kaya nagalit siya at pinaalis ang mga ito sa templo. Pinaalis niya ang mga ito dahil ayaw niyang maging lugar ng kalakalan ang tahanan ng kanyang ama, ang Panginoon. Bakit nga ba humantong ito sa ganito? Yun sa Bible, Jerusalem ang center ng Jewish worship dahil dito located ang templo kung saan maaaring manalangin ang mga tao sa Diyos. Sa templong ito, nagdarasal at nag-aalay ng hayop ang mga Jews. Sino ba ang mga Jews at bakit sila nag-aalay ng mga hayop? Ang mga Jews o Hudyo ay nagmula sa mga Hebrews and Israelites. Si Jesus ay isang Hudyo pati ang kanyang mga disipulo. At dahil nagmula sa mga Israelites, naniwala ang mga Jews na sila ang chosen people ng Panginoon ayon sa Deuteronomy verse 7 chapter 6. Bilang chosen ones, hindi ito isang pribilehiyo kundi responsibilidad. Responsibilidad na maging isang mabuting ehemplo at ipalaganap ang salita ng Diyos sa sangkatauhan. Pag-aalay ng hayop naman ay paraan ng mga Diyos upang ilahad hindi lang ang kanilang debosyon, pati na rin ang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ang rason kung bakit nag-aalay ng hayop ang mga Diyos para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan ay naaayon sa Hebrew verse 9 chapter 22. Ayon dito, ang mga bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Noon, hindi naman lahat ng Jews na nagpupunta sa templo ay may pagmamay-aring hayop para ialay, kaya kinakailangan nilang bumili nito. Itong pangangailangan ng mga Jews sa hayop na iaalay sa templo ay nakikitaan ng mga livestock vendors at money changers ng dahilan para magtinda sa paligid ng templo. Ang pagtitinda ng livestock offerings at money changing ay maaaring mag-umpisa na may magandang intensyon dahil nabibigyan ng mga merchants ng tulong ang mga worshipper na magkaroon ng hayop na iaalay sa templo at pag-convert ng kanilang pera sa lokal na currency. Ngunit, nanaigang interest nila na kumita ng mas malaking pera at imbes na sa labas o paligid lamang ng templo ay lumipat sila sa loob ng temple grounds. Ang sinasabing temple ground na nilipatan ng mga merchants ay ang Court of Gentiles, ang outer court ng templo. Dito sa Court of Gentiles, maaaring matutunan ng mga Gentile o non-Jewish people ang mga salita ng Diyos at ang pag-worship sa Kanya. Pero dahil lumipat ang mga merchants dito, nawala ang very essence ng Court of Gentiles bilang lugar kung saan dapat pinapakalat ang salita at turo ng Diyos. Ang templo ay naging isang lugar ng kalakalan kung saan business concerns outweigh spiritual concerns. Ang rason kung bakit nagalit si Jesus at pinaalis ang mga merchant at money changers ay hindi dahil sa services na ino-offer nila, pero ang pagsasamantala at pandaraya sa kapwa Hudyo, partikular ang mahihirap. Nagpapataw sila ng mataas na halaga para sa pag-alay ng hayop at exchange currency. Ang pagsasamantalang ito sa mga Jews na pumunta sa templo upang maghandog ng alay sa Panginoon at ang kawalan ng katarungan ay ang dahilan kung bakit nagalit si Jesus. In summary, nagalit si Jesus dahil ang mga merchants at money changers na dapat sana ay tumutulong sa mga tao na mag-alay para sa Panginoon ay naging sakim at mapagsamantala. Ang templo ay naging pamilihan at nabawasan ng focus sa pagsamba. Ayon sa Matthew verse 21 chapter 13, ipinahayag ni Jesus na ang templo ay para sa pagsamba at pagdarasal, ngunit ginawa itong pugad ng mga tulisan. With this biblical narrative at hand,
Masasabi natin na noong panahon ng mga Jews, ang paraan nila to worship God ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng alagang hayop. What does this reflect? Ano ba ang ipinapahiwatig nito? Ang type ng society in which Jesus and other Jews lived was an agrarian type of society, which was evident in the Bible scriptures dahil karamihan sa mga parabola ni Jesus ay patungkol sa pagtatanim. Ano ba ang agrarian society? Ang agrarian society ay uri ng society kung saan natutong magtanim ng plants and crops ang mga tao at ginagamit nila ang mga hayop upang tulungan sila sa kanilang pananim. Itong mga hayop din ay kanilang inaalagaan at pinaparami. Dahil itong pagtatanim at pagpaparami ng hayop ang pinagkukunang pangkabuhayan ng mga tao. Ang religious offerings ng mga tao sa Diyos ay may kinalaman din sa mga ito. Kaya naman, ayon sa Leviticus verse 7, chapters 11 to 15, ang sacrifice of thank offerings para sa Diyos ay maaaring paraan ng pagbibigay ng tinapay na galing sa wet na tanim ng tao o maaari namang ring animal sacrifice na galing sa herd na inaalagaan ng tao. This can be linked sa elementary forms of religious life ni Durkheim, kung saan tinatalakay niya ang relationship ng religion at society. In this last major work of his, Durkheim argued na ang religious beliefs and rituals ng mga tao ay nagre-reflect sa collective conscience and values ng society. Ang religious beliefs and traditions ng mga tao noong agrarian society, katulad ng offerings nila na tinapay at animal, ay nagre-reflect sa pinagkukunan nila na pangkabuhayan. Ano ito? Ito ang pagtatanim ng plants and crops at herding ng mga hayop. Pero this was during the time of agrarian society. Now, in our modern and industrial society, papaano na natin win-worship ang Panginoon? May pagbabago kaya mga kasiyasat? Tara, alamin natin. Now, in industrial society, ang paraan ng pag-worship at pakikipag-commune sa Panginoon ay mas napadali. Kung noong agrarian society ay animal sacrifices ang uri ng pag-worship kay God, dahil nga ang pangkabuhayan ng tao ay may emphasis sa herding of livestock animals, ngayong industrial society, dahil sa nangyaring pagbabago mula sa agrarian society hanggang industrial society, kabilang na rito ang emergence ng ibang Christian denomination, ay nagbago rin ang pamamaraan ng pagsamba ng mga tao sa Panginoon. This can be further explained using Durkheim's The Division of Labor in Society. Ano ba ang contribution nito? Tara, palalimin pa natin. In Durkheim's The Division of Labor in Society, sinasabi ni Durkheim na may 5 elements ang lipunan. Ito ay ang population o ang pagdami ng tao, amount of division of labor, ang pagkakaiba-iba ng trabaho, solidarity, ang pagkakabuklod-buklod ng mga tao, morality o ang konsepto ng tama at mali, at laws o ang batas ng lipunan. Ang pagtaas ng populasyon ay nagsanhi ng pagtaas ng division of labor at ang pagtaas ng dalawang ito ay nakaapekto sa solidarity, morality at laws ng lipunan. Noong agrarian society ay nagkaroon ng pagtaas ng populasyon at division of labor dahil hindi naman maaaring magsasaka, mangingisda o nagpaparami ng hayop ang tanging pangkabuhayan ng lahat ng tao. Kaya nang makabuo ng makinarya at makabagong teknolohiya ang mga tao, naapektuhan nito ang lipunan. Mula sa agrarian society ay naging industrial ang society. Bukod sa nasabing aspeto, naapektuhan din ang pagtaas ng populasyon at division of labor, ang beliefs, norms, and values ng mga tao, lalo na sa kinabibilangan na relihiyon. Tulad na lang ng Christianity, ngayong may iba't iba ng trabaho ang mga tao at may kanya-kanya na silang beliefs, norms, and values, naapektuhan nito ang Christianity. Nagkakaroon ng iba't ibang denominations ang Kristyanismo ngayong industrial society, tulad na lang ng Methodist, Pentecostal, at Adventist. Ang mga Protestant Reformist naman, katulad nila Martin Luther, ay kwinestyon ng simbahang Katoliko at ang pagbibigay nila ng focus sa external rituals. Kaya naman ang mga Reformist ay nag-advocate ng mas simpleng forms ng pag-worship at mas pagtuunan ng pansin ng salita ng Diyos. Nang dahil sa mga ito, ang Kristyanismo ay mayroon ng iba't ibang denominasyon na may iba't iba ring intensity ng rituals at uri ng pagsamba, tulad na lang ng evangelical at liturgical. Ang liturgical Christianity, katulad na lang ng Catholicism at Anglicans, ay may emphasis sa formal rituals and traditions. When it comes to worship, they follow established pattern ng prayers, hymns, and readings. Ang evangelical Christianity naman, katulad na lang ng Baptist at Methodist, ay may emphasis rin sa personal conversion at emotional experience
Sa mga worship nila ay tampok ang passionate preaching, Christian music at testimonies ng kanilang personal faith journeys. Ang mga Christian denominations na nabanggit tulad ng Catholics, Anglicans, Baptist at Methodist na mayroong kanya-kanyang paniniwala within Christianity ang nagpapatunay na mayroong religious pluralism o ang pagkakaiba-iba ng religious belief at practices sa Christianity. Ngayon na naiintindihan na natin ang difference sa form of ritual noong agrarian society na pag-aalay ng hayop at sa form of ritual ng industrial society na mas simple tulad ng pagdarasal, bakit nga ba tila pinapayagan ng simbahan sa panahon ngayon ang pagbebenta ng religious items sa paligid ng simbahan despite the biblical narrative na nagalit nga si Jesus at sa mga nagtitinda sa paligid ng templo? May functionality kasi itong mga vendors na ito para sa church at sa religion, pati na rin mismo sa mga vendors. But let's define first kung ano itong functionality na ito at bakit nasabi nating functional ang mga religious paraphernalia vendors for the church and ano ang functionality ng pagtitinda nitong religious items for the vendors themselves. Ang structural functionalist perspective, also called functionalism, ay nakikita ang society bilang structure na may interrelated and interdependent parts at itong mga parts na ito works together for society to function. Ang bawat parts ng society ay may kanya-kanyang function na ginagampanan. Halimbawa na lang ay ang religion. According to Durkheim, sa kanyang The Elementary Form of Religious Life, religion serves several functions for society. First, it gives meaning and purpose to life. Maraming mga bagay na nangyayari sa paligid natin na hirap tayong intindihin and still remain as mystery like death. Ang religious faith at belief ay tumutulong upang maunawaan natin ang mga bagay na ito. Second, religion reinforces social unity and stability. Ang pagkakaroon ng isang paniniwala at mga ritual ng mga tao at ang pagsasagawa nito sa lugar sambahan tulad ng simbahan ay nagdudulot ng interaksyon at pisikal na pagsasama-sama ng mga tao. Thus, ang relihiyon ay nagpapatibay ng social bonds ng mga tao. At ang pangatlo, ang religion ay isang agent of social control na pinapanatili ang social order o kaayusan sa lipunan. Ang mga paniniwala ng relihiyon ang nagdikta sa mga tao kung ano ang tama at maling behavior. Thus, ito ang tumutulong sa mga tao upang maging mabuting miyembro ng lipunan. Katulad na lang sa mga 10 utos ng Diyos, para sa mga Jews at Christians, ito ang sinusundan nilang set of rules for moral behavior. With the definition at hand, ano ngayon ang function na ginagampanan ng religious paraphernalia vendor na ito at ang tinitinda nila para sa Christian churches, especially Roman Catholic? Itong mga religious paraphernalia vendors ay sinusuportahan ng Catholic Church sa pagpapatatag ng paniniwala ng mga tao. Mas nagiging integrated ang mga tao sa relihiyon dahil these vendors offer commodities that are sacred for the people and is important for their rituals like rosaries, Bible, replicas, candles, and flowers, thus strengthening their faith. Also, itong mga religious items serve a variety of function hindi lang for Roman Catholics but the entirety of Christianity dahil ang mga item na ito ay may deep symbolic and spiritual significance para sa kanila. Itong mga item na ito ay may halaga at ginagamit sa religious practices, rituals at pananampalataya ng tao. Pero papaano ba nasabing sacred ang mga bagay na ito tulad na lang ng rosary na kung iisipin ay mere beads lang? According pa rin kay Durkheim, ang mga tao ay may mga bagay na itinuturing nilang sacred at profane. Ang mga bagay na sacred ay ang inuugnay natin sa religious world. Ang mga bagay na ito ay makapangyarihan na dapat ay nirerespeto at sinasamba. Ang profane naman ay ang mga bagay na nakikita o ginagawa natin sa pangaraw-araw na buhay at hindi natin binibigyan ng importansya. Itong mga bagay na itinuturing nating sacred ay nagmula sa profane. Isang halimbawa na lang ay ang crucifix. Kung para sa isang tao na hindi Kristiyano ay isa lamang itong normal na kahoy na hugisti at profane ito para sa kanya. Para sa mga Kristiyano ay may importansya ito dahil sinisimbolo nito ang sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus. Ang krus ay makikita sa iba't ibang simbahan na napapailalim sa Kristyanismo tulad na lang ng Katoliko, Anglican, Methodist at iba pa. Hindi lamang krus ang sacred para sa mga Kristiyano, pati na rin ang prayer beads,
replicas para sa mga Katoliko at Bible ay kabilang sa mga bagay na itunuturing nilang sacred. At ang mga ito ay hindi nawawala tuwing may religious ritual, sila tulad na lang ng pagdarasal at pagdalo sa misa. Going back, let us now focus sa unang function ng vendors sa church, especially Roman Catholics. Sa ating bansa na predominantly Roman Catholic, kapansin-pansin na sa labas ng large churches, katulad na lang ng Quiapo at Baclaran, ang mga nagtitinda ng religious items. Ano bang function nila? Unlike sa biblical narrative na ang pagtitinda ng merchants ay nasasapawan ng spiritual na kahalagahan ng templo, ang mga vendors ngayon ay nagbibigay pa ng kontribusyon sa simbahan bilang isang sagradong lugar para sa pagsamba at panalangin sa Panginoon. Ang pagpo-provide ng mga vendors ng mahalagang kagamitan para sa mga religious ceremonies at rituals, nagbibigay diin sa kanilang papel na pagpapayaman ng mga sacred ritual sa simbahan. Katulad na lang ng kandila na may designated area sa loob ng simbahan para pagtirikan at magdasal. Vendors, specifically those who sell candles, nagpro-provide ito ng convenience para sa mga tao dahil bago pumasok ng simbahan, maaari silang makabili ng kandila. The same goes for prayer beads and prayer pamphlets na nais ng adherent na magrosaryo sa loob ng simbahan. This can be acquired sa mga nagtitinda right outside church na pinapablessing din mismo sa simbahan. Aside sa pagpo-provide ng mga tao ng tools and items they need for rituals at church, vendors also help the church in spreading people's faith. Hindi lang hanggang sa bahay nila, pati na rin kung saan man sila magpunta. Iilan sa mga religious items na maaaring mabili ng mga tao paglabas ng simbahan na maaari nilang iuwi sa bahay at i-display sa kanilang altar ay ang mga religious statues or figurines like Santo Niño, crucifix, or statues of Mary and Jesus. Maaari rin silang makabili ng bulaklak tulad ng sampagita para sa mga existing religious statues at figurines nila sa bahay, pati na rin kandila para sa altar. Also, may iilan din namang religious items na dinadala ang mga adherents ng Christianity kung saan man sila magpunta, katulad na lang ng prayer beads na ang iba ay isinasabit sa vehicles nila for safety travels. Some are even making these religious items as accessories tulad na lang din ng prayer beads na ginagawang bracelet and crucifix as a necklace. Ang isa pang functionality ng mga vendors outside church premises ay ang donation at fundraising na nagagawa nila para sa church. Noong Middle Ages na parte din ng agrarian type of society, ang churchyards at surrounding areas nito ay nagiging marketplace lalo na tuwing may religion festival at pilgrimages. Ang mga merchant ay nagtatayo ng stalls na nagsusupply ng pangangailangan ng mga tao. Ang mga guilds o samahan ng mga merchant ay namamahala sa mga aktibidad at sinisigurado ang maayos at patas na kalakalan. Throughout history din ay umaasa sa church donation and fundraising ang simbahan para sa kanilang maintenance pati na rin sa kanilang church activities. Bukod sa pag-provide ng services at products sa community, ang market outside church like the market noong Middle Ages ay nakakatulong din para mag-raise ng funds para sa church. Over time, ang ilang simbahan ay pinayagan na ang pagtinda ng specific products katulad ng religious items and even food outside their premises. Sa pagpayag ng simbahan na magtayo ng stalls, ang mga religious item vendor, hindi lang sila nakakatanggap ng funds and donations, nabibigyan din nila ng pagkakakitaan ng mga tao. All of it while maintaining a connection to their spiritual mission. Moreover, may function din para sa mga vendors ang pagtitinda nila ng mga religious items na ito. Dahil maraming adherents ang Christianity at dahil nga predominantly Catholic ang Pilipinas with large churches para sa padausan ng misa, magandang source of income ang pagtitinda ng religious items sa labas ng church. Sa kadahilanang ito, kaya marami ang nagtitinda at nagbubukas ng kanilang small business, na kadalasan ang paninda ay may kinalaman sa kung ano ang kinakasikat ng simbahan na kanilang pinagpwestuhan. Tulad na lang ng sa Quiapo Church, kilala ito dahil maraming deboto ang Black Nazarene na tuwing translasyon ay umaabot sa milyon ang katao sa Quiapo. Kaya naman kadalasan, nang makikita nating paninda sa Quiapo ay may patungkol sa itim na Nazareno, tulad na lang ng mga statues at holy pictures na kadalasan ay ipinapablessing sa mga simbahan mismo. In relation to these, ang mga tinitinda ng vendors na religious items ay hindi lamang may function pero mayroon ding symbolic meaning for Christianity and its adherents. Not just Roman Catholics but other Christian denominations. Nakakasunod pa ba kayo mga kasiyasat? Ano ba itong symbolic meaning na ito? Tara, alamin pa natin.
Ang symbolic interactionist perspective ay another sociological perspective kung saan ina-analyze natin ang lipunan sa pamamagitan ng pag-address sa mga personal na kahulugan na ibinibigay ng mga tao sa mga bagay, pangyayari at kilos o gawi. Pamamagitan ng symbolic interactionist perspective, tinitignan natin ang relihiyon, lalo na ang beliefs at practices as something na sacred dahil may special significance ito at ito'y nagbibigay ng kabuluhan sa ating buhay. Aside sa function ng religious items as something that essential para sa rituals and ceremonies, itong mga gamit na ito ay may great symbolism at significance rin for Christian denominations, katulad na lang ng Bible. For Christians, ang Bible ang foundation para sa mga sermons and scripture readings kapag may Mass. Bible also provide kung anong moral behavior ang mayroon ng isang tao. Thus, the specific religious item contributes sa isa sa mga main function ng religion, which is an agent of social control. At dahil nga according kay Durkheim, sa kanyang rules of sociological method, religion is the ultimate non-material social fact. Social facts pertain to the things that are external to and coercive of individuals. Itong mga sinasabing mga things na ito ay either material na mga bagay na nakahawakan like Bible o non-material na mga bagay na hindi nakahawakan, katulad na lang ng pagsunod sa kautusan ng Diyos na nagmula sa Biblia. Bakit nga ba nasabi ni Durkheim na ultimate non-material social facts ang religion? Ito ay dahil sa ang relihiyon ay may dynamogenic quality o ang kakayahan nitong mag-dominate at mag-elevate ng tao. Ang pag-dominate nito sa mga tao is through coercion o ang pagpilit sa mga followers nila na sumunod or else may kakaharapin silang consequence. At the same time, religion elevates individual dahil ang paniniwala ng ibang kapwa nila follower ay nagbibigay sila sa individual ng strength and consoles them. Ang mga Christian ay sumusunod sa Bible scriptures, more specifically ang mga utos ng Panginoon na nakasulat dito, making the Bible a material social fact and its teaching na moral behavior na kailangan sundin ng mga Christians a non-social material fact. Going back, the Bible's symbolic meaning is that it holds a great religious significance as this can be seen as a symbol of divine guidance. Ang pagbabasa at pag-interpret ng Biblia becomes a symbolic interaction that shapes religious identity and beliefs. Another example ay ang crucifixes. Ang ilang Christian denominations tulad ng Catholics, Eastern Orthodox, Anglicans, and even some Protestants ay gumagamit ng crucifix na nire-representa ang crucifixion ni Jesus at ang kanyang sacrifice. Para sa mga Christians, ang pagsuot ng crucifix ay paraan para i-express ang kanilang religious identity and values. Ang prayer beads o rosaryo ay isa ring paraan para i-express ang religious identity at ipinapahiwatig din ito ang commitment ng tao sa relihiyong kinabibilangan niya. Ang kandila naman ay sumisimbolo ng maraming bagay at gamit sa mga rituals at ceremonies ng mga Kristiyano. Para sa mga Christians, ang kandila ay sumisimbolo rin kay Jesus, light of the world. In Roman Catholicism, may mga tinitinda outside the church na kandila in different colors. Each symbolizes different things na gustong ipanalangin ng tao. Like green candle if you want to pray for fortune and or money. Pink candle for relationship. White for purity. Blue for peace, and the list goes on. Pero bakit nga ba bumibili ang mga tao ng religious items? Moreover, ang iba pa ay ginagamit bilang accessories. Ito ba ay lubos na para sa kanilang debosyon? O ito ay nagpapahayag o at nagpapakita ng iba pang bagay? Ang symbolic consumption pertains to process kung saan ginagamit ng tao ang symbols tulad na lang ng products and brands to construct and communicate ideas patungkol sa sarili nila. Ang mga tao ay gumagamit ng mga simbolo para ipasa ang kanilang pagkakakilanlan sa social stage. At dahil may attached symbolic meaning ang product para sa tao, ang decision to purchase a product ay hindi lang nakabase sa kung ano man ang physical attributions nito, like its durability or color, na i-influence ng attached symbolic meaning ng consumer at others watching him or her ang pag-purchase niya. For some products, what they mean matters more than how well they work, especially if ang product ay ginagamit as means to signify social position or identity ng tao. Maaari bang masabi na kaya bumibili ng religious items sa mga tao dahil we engage in this impression management and we want to become more appealing sa stage ng society at sa ibang tao?
Ano ba itong impression management at bakit sinasabing society ay isang stage? In Irving Goffman's The Presentation of Self in Everyday Life, tinitignan niya ang society as stage at ang mga tao ang actors playing different roles. Ang mga tao, actors, constantly engage sa impression management. This impression management ay pag-act natin as actors sa society dahil nga may purpose tayo sa ating actions. Ang behavior na pinipresent natin as actors ay may mga behavior na acceptable para sa tao o mga tao na gusto nating bigyan ng impression. It is for a fact na kaya bumibili ng mga religious items ang mga tao ay para sa kanilang holy rituals. But with the use of impression management ni Goffman, masasabi natin na ang reason ng pagbili ng mga tao ng religious item is not just for their holy rituals. The action of buying these religious items could be stemmed sa reason na we do this action kasi ito ang accepted behavior para sa religion na kinabibilangan. Halimbawa na lang ay sa simbahang Katolika, tuwing Palm Sunday o Linggo ng Palaspas kung saan ginugunutan natin ang umpisa ng Holy Week. Tradisyon na ang pagbili ng palaspas na kadalasan ay dagsa ang nagtitinda sa labas ng simbahan. Kapag magsisimba sa araw ng palaspas, makikita ang symbolic consumption ng mga tao dahil ang pagbili nila ng palaspas ay may katumbas na symbolic meaning. In Christianity, according sa John verse 12 chapter 13, nang magpunta sa Jerusalem si Jesus, ay binati siya ng mga tao gamit ang palm branches. Kaya naman, para sa mga simbahang Katolika, pagkatapos ng misa ay iwinawagayway ng mga churchgoers ang kanilang nabiling palm branches at binabasbasan ito ng holy water. Dahil nga sinisimbolo nito ang pagdating ni Jesus sa Jerusalem. At dahil nga may symbolic significance ng palm branches at tradisyon na ang pagbili nito tuwing araw ng palaspas, nagiging accepted behavior na ang pagbili nito. Sa tradisyon ng mga Katolikong Pilipino, inuuwi nila itong palm fronds na binabasbasan na ng simbahan at inilalagay sa pintuan o bintana. Ang palaspas ay nagsisilbing blessing para sa bahay at sinisimbolo ng importansya ng Palm Sunday para sa kanila. Ngayon na nailahad na natin ang functionality ng religious vendors as well as the symbolic interactionist explanation ng mga religious items at kung bakit sila binibili ng mga tao, paghambingin naman natin ang merchant sa biblical narrative ni Jesus at ang modern day religious item vendors, ano-ano ang main differences nila. Isa sa pagkakaiba ng mga merchants sa biblical narrative at vendors ng religious paraphernalia these days ay ang pagpataw ng halaga sa kung anumang commodity ang binibenta nila. Paano ba sila nagkakaroon ng pagkakaiba? We can prove their difference sa pamamagitan ng historical dialectical materialism ni Marx. According to Marx, ang historical dialectical materialism ay isang methodology na nagbibigay tuon sa lipunan at ang development nito throughout history. It argues na ang material conditions ang dahilan kung bakit tayo may history. Sa historical dialectical materialism, we can analyze kung paano nagbabago ang forces and relations of production ng different types of society. Ngunit ano nga ba ang forces of production and relations of production? Ano nga ang nangyayari kapag magkakaroon ng changes ang mga ito? Ayon sa historical dialectical materialism, kapag nagkakaroon ng changes sa forces of production o ang pagdevelop ng mga bagong tools, machineries, and even pag-attain ng bagong knowledge ay naaapektuhan nito at nagbabago ang relations of production o ang relationship kung sino ang may-ari o amo at trabahador. Ngayon, ang pagbabagong nagaganap sa forces of production at social relations ng mga tao ay nagbubunga ng bagong type of society. Papaano natin ngayon magagamit ang historical dialectical materialism sa paghahambing ng merchant sa biblical narrative at sa vendors ng religious items sa panahon ngayon? Tara mga kasiyasat, i-analyze natin kung ano ba ang forces of production ng parehong panahon. Ang type of society sa biblical narrative was evidently agrarian. Dahil kung pagbabasehan ang mga Bible scriptures, ang parables ni Jesus revolve around farming. Moreover, it is said that he lived during the time of Roman Empire, which was predominantly agrarian. During agrarian society, although mas tumaas na ang division of labor, mas may focus pa rin pagdating sa agricultural work ang mga tao. Livestock selling was prevalent aside sa pagsasaka.
Kaya naman, ang forces of production during agrarian society ay may kinalaman sa land and natural resources tulad ng fertile soil at body of water like river. Society relied on biodiversity in general. Na-discover din ng mga tao ang mga tools na kailangan para lalo silang matulungan sa pagsasaka, tulad na lang ng hoes at scythes. Naka-attain din ng knowledge ng mga tao tulad ng irrigation system, domestication ng animals, and usage nitong domesticated animals as animal drone flow. At dahil nga prevalent ang domestication ng animals, livestock sellings ang isa sa mga pangkabuhayan ng mga tao noon. Kaya sa biblical narrative kung saan nagalit si Jesus, ang mga merchants ay nagtitinda ng livestock animals. Itong selling of livestock animals reflects sa agrarian society at sa forces of production na mayroon sila. Although may currency na ang panahon na iyon, hindi common during those time ang fixed price, kaya naman ang pagpepresyo ay nakasalalay sa individual negotiations. Ang iilan sa mga factors na kinoconsider sa pagpresyo ng mga hayop ay ang breed, age, health at kung anong purpose ng pagbili nito. Ito ang naging dahilan kung bakit nagalit si Jesus sa mga merchants sa Bible. Tinataasan ng mga livestock vendors ang presyo ng kanilang commodity hanggang sa dumating sa punto na nanlalamang na sila sa kapwa. Kung during agrarian society ay nagre-reflect ang selling ng livestock animals sa forces of production nila, tulad na lang ng animal domestication in which evident din sa narrative sa Bible. Papaano naman sa forces of production sa kasalukuyang society? Naaapektuhan ba ng forces of production ng society ngayon ang pagtitinda ng mga religious items? Ang nangyayaring development sa forces of production ng agrarian society ay nagdulot ng pagkabuo ng industrial society. Nagkaroon ng shift sa forces of production ng agrarian society mula human o manual labor at naging machine-powered ang forces of production na nagsanhi ng pagkabuo ng industrial society. Ang pagkabuo ng mga makinarya at ang bagong karunungan na natututunan ng mga tao ang naging dahilan sa pagbabagong ito ng forces of production. Dahil nga sa mga bagong imbensyon, nagkaroon ng surge sa mechanized production. Ang mga imbensyon tulad ng steam engine ay nagsasanhi upang lalong mapadali ang production at ang mass produce. Marami ring magsasaka ang lumipat sa mga syudad para magtrabaho, partikular na sa mga pabrika. At mula sa manual labor noong agrarian society, kung saan tao mismo ang nagproduce ng sarili nilang product tulad na lang ng pagtatanim, napalitan ito ng machine power sa industrial society, kung saan machine na mismo ang gumagawa ng product with a little help ng tao. Dahil nga sa mga imbensyong ito, sa makinarya rin umiikot ang buhay ng mga tao sa industrial society. Halos lahat ng mga bagay at gamit ngayon ay gawa na sa mga makinarya. Kakikitaan din ito sa mga religious items na mayroon tayo ngayon sa panahon. Katulad na lang ng Biblia, sa pagusbong ng printing press ay mas napaparami at napapabilis ang paggawa ng Biblia. Ang iilan pang halimbawa ng mga religious items ng mga Kristiyano na gawa sa makabagong makinarya ay ang prayer beads, crucifixes, candles at statues and figurines. Kaya naman sa panahon ngayon, ang mga religious item vendor sa paligid ng simbahan ay dagsa at halos pare-pareho ang tinitinda dahil ang mga religious items na binibenta nila ay mass-produced na at sa pamamagitan ng economies of scale na kung saan ang pag-produce ng product sa large quantities ay nababawasan ang cost ng product. Ang mga tinitindang religious items ng mga vendors ay nagiging mas mura. Sa pamamagitan ng historical dialectical materialism, napapatunayan natin ang pagkakaiba ng merchant sa Bible at religious item vendor sa labas ng simbahan ay may kinalaman sa forces of production ng kanilang society. Ang forces of production ng agrarian society sa panahon ni Jesus ay umiikot sa agricultural life ng mga tao, kaya naman selling ng livestock animals ang isa sa kanilang pangunahing pangkabuhayan. At dahil walang formal marketplace at fixed price para sa mga livestock animals na ito, ay may kalayaan ang mga nagbebenta kung magkano ang pataw niyang halaga sa hayop. Samantalang ang forces of production naman sa industrial society ay umiikot sa machineries at mass production ng maraming bagay. Kaya naman ang kanilang tinitindang religious items ay mass-produced. At dahil nga mass-produced ang mga products, mas mababa ang pataw na halaga dahil makinarya na ang gumagawa ng produkto. In summary,
Kaya pinapayagan ng church ang pagbebenta ng mga religious items sa labas ng kanilang premises ay dahil may function ang mga vendors na ito para sa church at religion. Bukod sa pag-offer ng convenience para sa mga tao, natutulungan din ng vendors na palaganapin ang paniniwala ng mga tao kahit wala sila sa simbahan sa pamamagitan ng mga tinitinda nilang items. Moreover, nakakatulong din ang vendors na ito para sa maintenance ng simbahan, pati na rin sa kanilang activities sa pamamagitan ng donations and fundraising. Lastly, nakakatulong din ng church sa mga vendors dahil binibigyan sila ng space for their commercial activities. Ang mga items naman na binibenta ng mga vendors ay may symbolic importance para sa mga Christians. Katulad na lang ng Bible. Importante ito para sa mga Christians dahil ito ang kanilang holy book at nakasaad dito ang mga asal at pag-uugali na dapat ay mayroon sila. Ang mga rason naman kung bakit bumibili ng religious items ang mga tao ay may kinalaman sa symbolic importance ng mga items. Kaya bumibili ang mga tao ng mga religious items na bukod sa rason na para ito sa kanilang pananampalataya ay dahil din gusto nilang i-present ang sarili nila bilang isang relihiyoso. Pinaghambing din natin ang mga merchants sa Bible at merchants sa panahon ngayon. Ang uri ng lipunan at trabaho noong panahon ng mga merchants sa Bible ay nagre-reflect sa kung ano ang kanilang paraan ng pagsamba. Dahil laganap ang animal domestication, pagbebenta ng hayop ang isa sa pangkabuhayan noon. Ito ang trabaho ng mga merchant base sa Biblia. Sa panahon ngayon na ang trabaho ng tao ay umiikot sa makinarya, ang mga tinitinda ng religious item vendors ay pare-pareho na dahil mass-produced na ito dulot nga ng pag-usbong ng makinarya. Ngayong nalahad na natin ang function at symbolic importance ng vendors at produkto nila, sa tingin mo pa rin ba? Dapat ba silang patalsikin sa simbahan katulad ng ginawa ni Jesus sa mga merchants?